Pupunta ko ngayon doon sa tao na may-ari ng lisensya para ibigay yung lisensya dahil nag-payment siya sa akin. Dahil pagkita ko yun. Para magkita kami. Dahil kailangan niya yung lisensya na yun. At saka yung national ID, napaka-importante. Kaya guys, ang tabayan ito. Sana ibigay ko sa kanya. Yun lang guys, thank you. So guys, andito na tayo sa highway ng MacArthur. Ayan, nandun yung McDo. Ayun o. Ito yung SM Marilao. Nasaan na raw siya, nasa McDo naghihintay. So puntahan na natin guys. Guys, andito na tayo sa McDo. Ayan, na tayo sa McDo. No? Hanapin natin yung kalasan siya dito. Ayan, nandito na tayo sa McDo. Tatawagan natin si Kuya. Yung siya, tinawagan natin. Naghihintay. Ayan o, ito pala siya. Ano nangyari? Ba't nalaglag? Siguro na bumulot ata ako ng cellphone nata sa bulsa ko, nasa bulsa ko that time. Ayun, siguro nadamay dun sa cellphone, kaya nalaglag. Ano pangalan mo? Paul Christian Gonzalez. Ano? Paul Christian Gonzalez. Yun. Ito pala sir, ito si Paul Christian Gonzalez. Taga saan ka sir? Kasi taga Malolos nakalagay doon sa address mo eh. Yun. Po talaga ako. Taga Malolos. Nakaringkot si sir kasi maumulan kasi. Video tumila lang. Yan sir, kaya kita sinama sa aking vlog kasi vlogger ako para makapagbigay ng inspirasyon sa mga makakapulot ng lisensya, no? Dahil yun naman ay kailangan din natin na dapat hindi baliwala o baliwalain lang yung mga ganito. Dahil yan ay napaka-importante na documents. Ako nga rin naghahangad ako na magkaroon ng national ID. Hanggang ngayon, may dumating nga sa akin, papel lang. Pero yung original na national ID, wala. Kaya, so, nagpursige ako na makita ka. Ang tagal muna bago malaman ko yung mo kasi ang tagal ko tumatawag, hindi makontak. Ayun nga. Kaya nahirapan din ako paano malaman kung pwede ba patingin ako may ID ka ba, extra ID? Para for security purposes na rin. Ayan. So guys, ito si Paul Christian yung nakawala ng lisensya. Ito siya. Ayan, nakaringkot si sir. Sasauli na natin sa kanya kasi naniniwala ako napaka-importanting documents to. Ako man din, kahit ako mawalan nito, talaga magkukumahugak at matataranta pa dahil kailangan ko sa hanap buhay at sa araw-araw na buhay. Kaya sir, so yung ginagawa natin pagbablog ay documentary purposes lang naman para if ever na wag natin itago o bibaliwalain. So ito na yung lisensya. So guys, ayan. Ito yung lisensya ni sir. Medyo lang natin kasi yung pagkakilala niya para hindi balik. So, saksi kayo na ibibigay na natin sa kanya. Sir, may tanong ako. Anong naramdaman mo nung nawala yung lisensya mo? Siyempre sir, kinabahan kasi magkano din yung magagasto doon sa kanin kukuha ulit ako ng bago. Then, isa sa mga naisip ko baka kung sino man yung makapulot, gamitin yung identity ko sa masama. So that's why nag-isip din ako ng ganun. Then kinabahan ako. Then yun nga, sabi ko, di rin ako makapasok sa trabaho kasi nagmumotor ako papasok sa trabaho ko. Tapos ang iniisip ko, baka mahuli ako, ma-checkpoint ako, matik informed yung motor ko. So yun yung isa sa mga iniisip ko. Pero thankful ako sir kasi ikaw yung nakapulot at nabalik sa akin. Salamat sir. Ano naman yung naramdaman mo nung nalaman mo na yun nga, nagkaroon tayo ng ugnayan na sumagot ka kasi tumatawag ako, hindi kita makontak. Tapos nung sumagot ka, sinubukan ko magbakasakali doon sa text. Kung may nag-PM ako sa'yo na sumagot ka na, ano naramdaman mo noon? Kung saan ngayon? Nandiyan na yung lisensya mo, nakita na pala. Sobrang laki mong relief sa akin nung paba ko kasi yun nga, ang ko kasi baka gumastos pa ako pag kukuha ko ng panibagong license ko.
So, yun, kaya sobrang saya. Nung nakita ko yung post niyo, sir, na yun nga, napulot niyo yung ID ko. Kaya sobrang salamat sa Facebook dahil nakita niyo. At nagpapasalamat talaga ako sa Facebook sa ibinigay niya sa akin na opportunity rin na makapag-vlog ng ganito. Pangalawa, nung araw na yon, binigay niya sa akin yung recommendation na recommendable ang account ko dahil naging not recommendable yun. Yun, paglawak ng sasakupan ng aking Facebook profile, saka naman si sir nag-mail sa akin na yun, nag-comment siya sa comment section. Kaya yun nga ang nangyari. So, ito na sir, iabot ko na sa iyo, no? Yan. Malinaw na nandiyan na sa kay sir, naibigay ko na, documentary purposes. Narinig natin yung panig ni sir na ganun nga talaga ang maaaring kahinatnan kung sakaling ibaliwala niya, may posibilidad na magamit ng mga masamang loob. At bukod pa doon, abala at mahirap po talaga kumuha lalo pag yung national ID. Yun po ang pinakamahirap na responsibilidad doon. So ganun pa man, dahil ako rin naman, rider din ako, kaya hindi ako napatubilin na magpursige para ipakita para sa kanya. So ngayon, nandiyan na kayo sir, malinaw na. Sir, ano masasabi mo sa ating mga viewers and followers? Yun, sa lahat ng mga nanonood, sa mga makakapulot sa susunod, siguro, gayahin na lang natin yung ginawa ng kaputihan, sir. Balik na lang natin yung ID, pagbigay natin alam sa kung sino man yung nawala, balik na lang natin. Kasi alam naman natin na mahalaga dito sa kanila. Then, sa mga iba naman, ingatan na lang din yung mga ID natin para hindi magaya sa akin na nawala. Wow, thank you sir. Maraming salamat sa message mo. Kaya ito ay magbibigay ng inspirasyon sa mga kapanood, sa ating lahat. Sana pamarisan at huwag gawin laban sa masama at huwag pagsamantalahan. Salamat, maraming salamat po. Thank you so much. Thank you sir. Thank you, sir.